Hello everyone! Panibagong araw, panibagong vlog. For today's vlog ay papunta nga kami sa palengke. Gagaling nga lang namin yan sa linggo ng wika ng mga bata at naghatid. Ngayon, sumabay naman ako sa pinsan ko para magpunta ng palengke at ako naman ay bibili ngayon ng saging na pang banana chips ko. Fast forward, pagkabili ko nga ng banana ay kaagad-agad na ako umuwi ng bahay. Sobrang init na kasi at tinabutan ako ng tanghali sa labas. At dahil nasa labas na ako kanina, sinabay ko na yung pagbili naman netong banana na gagamitin ko kinabukasan. Mas maganda kasi yung mas maagang pagbili ng banana. Actually, konti lang naman to at nasa 30 kilos lang. Dahil ubos na nga yung stock ko, restocking naman na tayo. Sobrang gagaling nga kasi ng mga resellers ko sa pagbebenta. Itong 30 kilos palang raw banana, kapag tinitingnan nyo ay parang konti lang, no? Pero alam nyo bang isang buong araw ko yung ginagawa? Dahil nga sa mag-isa ako, ayan talaga yung nagagawa ko lang. Dahil nga tansyado ko na, alam ko na kung ilang kilos lang yung kukunin ko. At hindi rin ako kumukuha ng sobra niyan. Kasi sa isang buong araw na paggawa niyan ay sobrang bugbog na yung katawan ko. Hindi ko na nga kakayanin kung gagawa pa ako kinabukasan. Guys, ito na pala lahat yung 30 kilos na banana na na-purchase ko ngayon. Pagbubuhat pa lang galing ng palengke ay sobrang pagoda na ako. Kung isa-suggestion naman na kukuha ako ng kasama ay hindi ko pa kaya yung labor fee nila. Pero kung sakali, hindi yan per day basis. Quota basis nga yung magiging rate nila. And para bukas naman, lulutuin ko siya ng maaga bukas. Yun yung first fry naman niya. Ngayon tanghali na kasi dahil gawa na nagpunta kami dun sa program ng mga bata. Kaya ang ginawa ko, nag-purchase na lang ako para early in the morning tomorrow, start na agad ako sa pagbabalat. Tapos magluluto. Tapos nang daming gawain nitong banana chips na to. So yun guys, abangan yung pagluluto ko bukas. Nabukasan nga, maagang-maaga na ako nakaharap dito. Pagkagayak ng mga bata at pagpunta nila ng school, dito naman ako pumesto. Kung ako nga masusunod, kahit pagbitak pa lang ng liwanag, sana andito na ako para gumawa. Alam nyo ba guys na yung 30 kilos ay half day ako nagbabalat niyan? Ganun katagal yung paggawa ng banana chips. At hindi lang yan, pagbabalat pa lang yan at pagpa-fry pa lang ngayong araw. Kaya kung tutuusin, yung mga local products dito sa atin ay hindi basta-basta yung processing niya. Passion, effort, tiyaga, pagmamahal, yan talaga yung puhunan. Ang goal namin ay ma-deliver namin yung quality product sa inyo. Sa pagpipili at sorting pa lang ng banana, alam nyo bang hindi rin yan basta-basta? Kasi may quality check pang nagaganap dyan. Habang andun ako kay vendor, bawat piling ng banana ay chinecheck ko. Pati na rin yung sizing niya. Medium to big size nga lang yung pinipili ko. Even din sa pagbabalat, may quality check din yan. Hindi rin kasi basta yan balat guys. Kailangan lahat ng balat yan ay matanggal. Or else, magiging mapakla gawa ng mga matitira. Dumako naman tayo dito sa pag-i-slice. Gaya ng pagbabalat, may quality check din yan. Hindi pwedeng manipis, hindi rin pwedeng masyadong makapal. Yet before, nung may factory kami neto, talagang bantay sarado din ako sa mga workers ko nun. Super hands-on din kasi ako sa kitchen nun. Alam nyo bang ginawang sending company yung amin dati? Yung dalawang trainee na nagpunta ng Japan. Tergo sila ng training sa amin, tapos binigyan namin sila ng certification. Even yung mga documents na kailangan nila noon. And luckily, alam nyo bang hanggang ngayon, nasa Japan pa rin sila at nag-work? At hanggang ngayon, may communication pa rin kami. Pero unfortunately, nung nasa Japan pa ako, ay hindi kami nagkaroon ng time para magkita-kita. At ito palang banana chips production, hindi rin ako dumaan sa training or even seminars. Si Mother Earth nga lang ang nagturo sa amin noon. Post na enhance na lang din namin. Like yung packaging namin noon. Tapos nagkaroon din kami ng DOST assistance. Alam nyo bang may nag-inquire din sa amin noon for exporting? Nga lang, hindi kakayanin yung price kaya hindi ako pumayag. Pero yung time namin noon, super nag-boom naman dito sa province or the whole region too. Marami din kasi kaming shops na sinusuplayan noon. Kasi nga, konti lang kaming banana chips producer before. Nga guys, nag-start lang kami ng 500 pesos hanggang sa napalago namin. Kaya ngayon, pinipilit ko ulit ibangon. Kung nakaya ko nung buntis pa ako kay Kuya AJ, bakit ngayon hindi? Sobrang challenge nga talaga to sa akin ngayon. Pero minsan niisip ko, kaya ko pa kaya? Pero sabi nila, habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. Keep hoping and keep dreaming. Gabi na nga ako nakatapos neto. At dahil hindi ko nga talaga kinaya yung maghapon na pagod, hindi na ako kumain yan at natulog na lang. Anyway, ganito pala yung finished product ng banana chips ko. May 5 akong flavors. Yung bestseller ko na milk flavor, may barbecue, sour cream, cheese, at yung plain. So hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!